Pero nang marating nila ang taniman ng mais, at habang nasa kalagitnaan sila noon, ay may biglang lumabas na babae sa maisan. Dahil sa gulat ay napasigaw naman siya sa kanyang lolo Polonyo ng, "Lo, si Lola Selva!" Kaagad namang pumagitna ang babae sa kanilang daanan. Wala namang ibang magawa ang kanilang lolo kundi ang kausapin ito. "Selva, ano bang nangyari sa'yo?" Nakangisi naman ng babae habang diretso ang paningin nito kay Oyong Igo. Para itong baliw na nakatayo lang ng tuwid habang tumutulo ang laway. Itinuro nito si Oyong sabay sabi ng, "Bata. Amoy rosa na bata." Sumagot naman si Oyong Igo ng, "Hindi po ako amoy rosa. Hindi pa nga ako nakakaligo mula kahapon eh. Mabaho pa ako. May katas pa ng makabuhay itong balat ko oh." Bigla namang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng matanda nung sinabi ni Oyong Igo yun. Ang kanyang lolo Polonyo naman ay nag-usal na ng mga buhay na salita na naging sanhi ng pag-atras ng matanda. Pero bago ito nawala sa kasukalan, ay nagsabi pa ito ng, "Pasalamat kayo at maliwanag pa. Maghintay kayo mamayang gabi. Bibisitahin ko kayo." Kinabahan ng magkapatid dahil sa sinabi ng matandang yon. Sinagot naman ito ng lolo Polonyo nila ng, "Piliin mo ang bibiktimahin mo, Selva. Piliin mo ang mga taong halangang kaluluwa. Huwag yung sarili mong pamilya." Saglit na natigilan ng matanda. Halatang nag-iisip ito. Pero maya-maya pa ay muli itong nagsalita ng, "Pero ang bata, siya ang pinakamabango sa lahat." Tinuturo-turo pa niya si Oyong Igo. Dahil dito ay kaagad namang kinuha ni Oyong Igo ang pinaghalong asin at katas na makabuhay. Sabay muling haplos sa balat niya. Ganun na rin ang ginawa ng kanyang kuya Jose. "Ayan, hindi na ako mabango," sambit ni Oyong Igo. Sumimangot ang mukha ng matanda. Kaagad itong tumalikod at pumasok sa kasukalan.